Good morning sa bawat isa sa atin. At kagabi ay nag-share ako sa isang page. At kung hindi pa kayo member sa page na yon sa Christ Likeness ay pwede niyong i-request kay Sister Lorna na i-add niya kayo doon. Nag-share ako doon about sa starting your new year with the right start. Napakalaga kasi yun na mag-umpisa tayo sa tamang umpisa dahil pag nag-start tayo sa mali, then mauuwi sa mali dahil yun ay principle ng Bible. Ang bunga ay nandoon lagi sa binhi. Kung anong klaseng binhi yung itinanim, yun ang magiging bunga. Kaya nagtataka yung mga tao bakit walang pagbabagong nangyayari sa kanilang sarili at sa kanilang buhay. Kasi yung tinatanim nating binhi, yun ang nagiging basihan ng nagiging buhay natin sa mundong ito. Nakadepende sa ating iniisip, sinasabi at ginagawa. Magbubunga ito ng resulta sa isang araw na minsan ay hindi ka ready sa magiging bunga nito. Kumbaga tanim ka ng tanim, pero nung aani ka na ay hindi ka pala handang anihin yung magiging bunga ng itinatanim mo. So, pwede kayong mag-request kay Sister Lorna na i-add nila kayo doon para mapakinggan nyo rin yon. Isa sa mga bagay na magandang simulain sa taon na ito ay ang pagsusuri ninyo ng inyong pananampalataya at pag-change ng oil. Dapat nating ituring yung faith natin bilang pinakamabilis na sasakyan tungo doon sa ating mga goals sa buhay. Pag ang sasakyan ay hindi siya na-check up, tapos hindi napapalitan yung langis, hindi siya makakapag-perform ng ayon sa kanyang pagkakagawa. Kasi bawat sasakyan ginagawa yan, dinidesign yan kung gaano siya magiging kabilis. Kahit nakadesign siya na mabilis tumakbo, kung hindi nga siya na-check up at hindi napapalitan yung kanyang langis, ay magiging mabagal siya. At yun minsan ang dahilan kung bakit masyadong mabagal yung ating pagtupad o kaganapan ng mga hangarin natin sa buhay. Yung mga plano natin sa buhay, matagal siyang magkaroon ng kaganapan dahil sa yung faith natin, although nakadesign siya na maging mabilis, ay mabagal yung kanyang takbo. Dahil sa hindi siya na-check up at hindi napapalitan yung kanyang langis. Kaya napakalaga na yun ang ating isa sa mga dapat nating i-prioritize nitong 2022, ang ma-check up natin yung faith natin at makapagpalit tayo ng langis. Kasi baka yung langis mo ay nung nakaraang taon pa yan o nung nakaraang ilang taon pa, natural ay talagang wala kang ganang mabuhay, wala kang lakas na tumungo doon sa mga gusto mong makamtan sa buhay. Kaya napakalaga na i-check up natin yung faith natin. At saka yung langis natin kailangan nating magpalit. Sa pag-check up ng ating faith, una, syempre, ay balikan mo ang salita ng Diyos tungkol sa sinasabi niya sa Romans chapter 10, verse 17. Na sabi niya, faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So, ang faith, dumarating siya kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi lang aral ng salita ng Diyos, kundi yung talagang puro na salita ng Diyos at may anointing, may empowerment habang ito ay kino-communicate. Hindi lang basta Biblia. Ngayon, kung hindi tayo nakikinig na may proper attitude sa pagpipreach ng anointed preaching of the Word of God, pag hindi proper yung attitude natin habang nakikinig, then hindi darating yung faith. Kasi darating lang yung faith kapag meron tayong proper attitude na nakikinig. Paano natin masasabi na merong proper attitude? Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Pero you need to hear with a proper attitude.
So, kapag talaga proper yung attitude mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, merong kauhawan at kagutuman ang iyong puso doon sa pinapakinggan mo. Meron kang kauhawan at kagutuman na matutunan ito talaga. Hindi lang yung magkaroon ka ng kilig moment habang ikaw ay nakikinig sa preaching na yon. Kasi pag ganon, yung attitude mo habang nakikinig ay kinikilig ka or nakakaroon ka ng pakiramdam na umaapoy ka, wala namang masama. No? Pero kung yun lang yung dahilan mo, kaya ka nakikinig para ma-inspired ka. Inspiration na kailangan natin. No? Pero kung yun lang, ma-inspired ka lang, pagkatapos nun ay wala na, then hindi proper yung attitude mo sa pinapakinggan mo. Kapag proper yung attitude mo nakikinig, doon sa pinapakinggan mo, meron kang kauhawan at kagutuman na matutunan yung talagang pinapakinggan mo at saka mayroon kang kauhawan na ito'y mas malalim mo pang maintindihan at nasa isip mo na yung pinapakinggan mo dapat maging bahagi siya ng buhay mo. Nang sa ganun, maisasagawa mo. Kasi kung nakinig ka lang, na-inspired ka, okay. Pero hindi proper yung attitude mo. Kaya pagkatapos ng pinakinggan, wala na. Parang nagdaan lang yon sa buhay mo pero hindi siya tumatak sa buhay mo. Di ba may mga taong ganun? Dumadaan lang siya sa buhay natin pero hindi sila tumatatak sa buhay natin, sa puso't isipan at damdamin natin. Yung mga tumatatak sa ating puso, nagkakaroon tayo kasi ng kauhawan at kagutuman na mas makilala siya, mas mapalapit tayo sa kanya at mas mapalapit siya sa atin. Kaya meron tayong mga ginagawa para mangyari yon. Hindi basta-basta na lamang tatatak sa buhay mo ang isang tao nang wala kang ginawa. Kung gusto mong tumatak sa buhay mo yung isang tao, may gagawin ka. Magre-reach out ka at bibigyan mo siya ng attention pag siya nagre-reach out. Sa salita ng Diyos na ating pinapakinggan, ang mga tumatatak sa ating puso ay yung mga may kauhawan tayong pinapakinggan ito. At dahil sa gusto nating matutunan talaga ito at maging bahagi ng ating buhay, kahit tapos na yung preaching, binabalikan mo pa rin. Lahat ng mga napulot mong aral doon sa pinakinggan mo, ito'y isinusulat mo at binabalik-balikan mo, hindi lang sa binabalik-balikan mo at minumunit, pinabubulay-bulayan mo, kundi nire-research mo siya mismo sa Biblia at mga iba pang mga references upang mas maintindihan mo. Kasi pag napakinggan mo, oo, naniniwala ka. Pero pag ito'y ni-research mo at na-discover mo mismo, then hindi mo lang ito basta paniniwalaan, kundi paninindigan mo ito. Magiging bahagi na ito ng buhay mo. Sa lahat ng mga may encounter mo sa buhay na lumalabag doon sa na-discover mo, ay maingat ka, hindi mo ito basta-basta tinatanggap. Kasi yung ni-research mong na-discover mong katotohanan, ang siyang magiging sandigan mo, armas mo, at ikaw ay iingatan niya. Dahil yun ang sinabi ni David na itali mo ako sa iyong salita. Ang salita ng Diyos ay parang tali. Tinatalian ka niya. Kung mga nakatali ka, kaya kahit malaglag ka, mahulog ka, ay hindi ka tuluyang mahuhulog kasi nakatali ka nga. So, iingatan ka ng iyong ni-research. Yung salita ng Diyos na na-discover mo kasi ni-research mo, hindi mo lang basta napakinggan. Hindi ka lang basta na-inspired dito, kundi talagang na-research mo siya. So, na-discover mo talaga ang katotohanan. Yun ang magiging tali sa buhay mo na iingatan ka niya sa bawat panahon, sa bawat pagkakataon, at kapag ikaw ay nakakarinig o nakaka-encounter ng mga bagay na hindi tumutugma doon sa na-research mo, yung na-research mo ang siyang maghahari sa isipan mo. Kaya dapat tayong makinig, pero dapat proper yung attitude natin sa pakikinig. At kapag proper yung attitude natin sa ating pakikinig, uhaw at bukas at gutom yung ating puso't isipan sa ating pinapakinggan, nagre-research tayo, kahit tapos na yung pinakinggan natin, dinidiscover pa rin natin yung mga dapat, yung mga iba pang dapat na, no? Kahit na sa palagay mo alam mo na lahat, pero nire-research mo pa rin. Yung pinapakinggan mo, kahit na napakinggan mo na yon, uhaw pa rin yung puso mo na para bang hindi mo pa ito napakinggan. Ganun tayo dapat sa Word of God. Hindi yung, alam ko na yan, narinig ko na yan, napakinggan ko na yan. Alam ko na yan. Marami nang pumalpak sa buhay dahil sa prinsipyo na yan na alam ko na yan. At karamihan sa mga nagsasabi nito, sila yung mga, it's either hindi nakakarating sa kanilang pangarap o kaya'y mabagal, sobrang mabagal yung kanilang pagdating doon sa kaganapan ng kanilang pangarap.
Kaya yan ay isang bagay na dapat nating ayusin para hindi ma-delay or makapunta tayo sa tamang panahon doon sa mga gusto nating marating sa buhay. Pag nakikinig kayo ng mensahe, huwag niyong sabihin na alam ko na yan. Kailangan pag nakikinig ka, kahit na alam mo na noon pa, uhaw ka pa rin at gutom ka pa rin na matuto doon sa pinapakinggan mo. Yan, kasi sabi nila, ang parachute, kapag siya ay bukas, then doon siya mapapakinabangan, doon siya mag-work. Pero pag sarado, then ipapahamak ka nito. Ganun tayo, pag bukas yung puso at isipan natin sa ating pinapakinggan, then magiging safe yung buhay natin. Pero pag sarado, ipapahamak ka niya. Yan, so yan ang una kung paano natin i-check yung faith natin. Nakikinig pa ba ako ng Word of God with a proper attitude? So, mahalaga yan para ma-check up mo yung faith mo. Nakikinig pa ba ako ng salita ng Diyos nang mayroong tamang asal? Tama ba ang asal ko habang nakikinig ako? Kasi pag sinabi mo nakikinig ka ng preaching pero nakikipagkwentuhan ka, nakikipag-chat ka, nagpi-Facebook ka, hindi proper yung attitude mo nakikinig ng preaching. Walang idudulot sa iyo yun. Dadaan lang yun sa buhay mo pero hindi tatatak. Kung talagang proper yung attitude mo, ilalayo mo yung mga nakaka-distract sa'yo. Habang nakikinig ka, ay i-off mo yung mga dapat i-off. Ilayo mo yung mga dapat ilayo. Yung alam mo makaka-distract sa'yo, alisin mo. Yung makaka-apekto sa hunger enters mo sa pakikinig, ilayo mo lahat yan. Dahil pag hindi mo ginawa yun, yung pinapakinggan mo, hindi tatatak sa puso mo. At kapag hindi tumatak sa puso mo, then apektado yung pangarap mo sa buhay. Ay, marami hindi aware sa ganyan. Kaya sa kanilang pakikinig, bara-bara lang yung pakikinig nila. So kung gusto mo talaga may marating sa buhay, makinig ka ng mayroong tamang asal. Yan. Pangalawa, kung paano natin i-check up yung faith natin, ang tunay na faith, no, real faith sees the finished product. No, nakikita niya yung isang bagay, kung saan niya ginamit yung faith niya, nakikita niya na ang bagay na ito tapos na. Kaya kung hindi mo nakikita yung kaganapan ng mga goals mo sa buhay mo, yung faith mo kailangan siyang ayusin. Kasi kung tama yung ayos ng faith mo, kahit na hindi ka pa nakakarating doon sa mga katuparan ng goals mo, ay nabivisualize mo na ang sarili mo na ito ay naganap na. Kapag blurred, hindi mo ma-visualize yung end result, it's because your faith ay it's in trouble yung faith mo. May problema sa faith mo. At kapag nanatili ka sa ganung posisyon, ay syempre, lilipas ang isang taon ulit na wala kang mararating. Lilipas ulit ang isang taon sa buhay mo na hindi na-maximize yung mga kaya mong gawin. So, ang faith, nakikita niya ang resulta. Nakikita niyang tapos na yung isang bagay na gusto niya marating sa buhay. Nakikita na niya ang kanyang sarili doon sa good result na yon. Sa end result, sa finished product, nakita na niya. Kumbaga parang itong planta na bago lumabas yung produkto sa planta, doon sa planta, tapos na. Hindi pa nakikita ng mga tao pero tapos na doon sa planta. Ang faith natin ganun siya. Bago pa makita ng mga ibang tao sa kanilang physical eyes, ay dapat nakita mo na sa spiritual eyes mo. Tapos na sa'yo bago nila ito makita sa labas. Kailan tapusin mo? Meron kang tamang imahe o larawan sa isip mo na tapos na nga ito. Kapag hindi mo makita yan, ay dahil sa may problema sa faith mo. Kung talagang faith yung nasa iyo, makikita mo ng malinaw sa isip mo ang kaganapan ng lahat ng mga nais mong marating sa buhay. Sabi nga niya sa 2 Kings chapter 6 verse 16, ito ay tungkol kay Elisha at saka kay Gehazi. Nung sila ay under attack ng mga Syrian soldiers, utos ng hari, dahil akala nila mayroong spy, pero wala palang spy, kundi may prophet na nakikita niya yung mga pinaplano ng mga Syrian soldiers. Kaya sabi ng isang sundalo, wala silang spy, pero meron silang propeta. Then tinanong ng hari sino yung propeta, si Elisha, and then sinabi yung specific location nila, then sabi ng hari, then lusubin natin. Kailangan natin mapatay itong si Elisha. And then nakita ng kanyang servant na si Gehazi na paparating na nga sila. Natakot siya dahil sa kanyang physical eyes, nakita niya ang daming kalaban. And then, nireport siya kagad kay Elisha. And then, si Elisha, sabi niya, huwag kang matakot.
Ayan, doon sa 2 Kings chapter 6 verse 16, sabi niya, and he answered, fear not, for they that be with us are more than they that be with them. At hindi ito maintindihan ni Gehazi kasi ayon sa kanyang physical na mga mata, dadalawa lang sila. Dadalawa lang nakikita niya. Pero ang sabi ni Elisha, mas marami ang kasama natin kaysa sa kanila. Eh, 100,000 soldiers yung tinipon ng hari ng Syria para lumusok. 100,000 soldiers. Yun ay base sa physical na mata. No? At yun ang, syempre, tuturin mong totoo yun, dahil nakikita ng mata mo. Pero may ibang nakikita si Elisha. Hindi siya natitinag sa nakikita ng kanyang physical na mata kasi meron siyang ibang nakikita na hindi nakikita ni Gehazi. At dahil doon, hindi siya natatakot. Relax lang siya dahil sa bagay na hindi niya nakikita. Ngayon, hindi ibig sabihin na hindi nakikita ni Elisha. Hindi ibig sabihin na hindi totoo. Kasi ang faith, nakikita niya yung hindi nakikita ng physical na mata. At kahit hindi nakikita ng physical na mata, hindi nangangahulugan na hindi ito totoo. Ito ay totoo kahit na hindi nakikita ng physical na mata. Kaya nag-aalala pa rin, natatakot pa rin si Gehazi, kaya ang sabi na lang ni Elisha, nanalangin na lang siya. Sabi niya, Panginoon, buksan po ninyo ang kanyang mata. And then binuksan ng Lord ang kanyang spiritual eyes, nakita niya na nakapalibot kay Elisha ang napakaraming mga anghel. So ang mga anghel na ito, hindi dumating sa buhay ni Elisha nung binuksan ng Diyos ang mata ni Gehazi. Dahil ang mga anghel na ito ay totoo kahit sa panahong hindi pa sila nakikita ni Gehazi. At maging si Elisha, hindi niya ito nakikita, pero mayroon siyang pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya, nakikita niya na para bang totoo na para bang nangyayari na para bang tapos na yung isang bagay na mangyayari pa lang. Kaya bago mo pa dapat marating yung kaganapan ng mga goals mo sa buhay, dapat nakikita mo na ang kaganapan nito sa iyong buhay. Sabi ng Hebrews 11:1, sabi niya, or sa 2 Corinthians chapter 4, 2 Corinthians chapter 4 verse 8, sabi niya, we do not look at the troubles we can see now. Rather, we fix our eyes on things that cannot be seen. Paano mo i-fix ang mata mo sa bagay na hindi nakikita? Nakikita mo nga. Yan ang tinutukoy kasi ni Paul ay yung mga bagay na totoo na hindi pa nakikita sa ngayon ng physical na mata. For the things we see now will soon to be gone, but the things we cannot see will last forever. So, hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita ang Diyos ay hindi totoong may Diyos. Hindi ibig sabihin na hindi mo nakikita ang langit ay ibig sabihin na hindi totoong may langit dahil sa hindi mo nakikita. Ang pananampalataya, itinuturing niyang totoo yung mga bagay na hindi niya nakikita. Kahit na hindi pa niya nakikita, naniniwala siyang ito'y totoo. Kaya kung talagang may pananampalataya ka, hindi mo pa nakikita ang kaganapan ng mga plano mo sa buhay, mga goal mo sa buhay, pero nakikita mo nang naganap na ang mga ito. Kaya ibig sabihin, kapag hindi mo nakikita yung kaganapan, ay kailangan mo i-check up yung faith mo kasi may problema. Yan. Susunod, paano natin i-check up yung faith natin? Ang pananampalataya kasi, nagsasalita. Kaya kung hindi nagsasalita, ay dahil sa may problema doon sa faith. Sabi sa 2 Corinthians chapter 4, verse 13, sabi niya, we, having the same spirit of faith, according as it is written, I believe, and therefore have I spoken. We also believe, and therefore speak. Yan ay automatic. Kung talagang may faith, magdi-declare yan. Kung talagang may faith, magkukonfess yan. Kapag walang confession, walang declaration, no, ay dahil sa may problema sa faith. Kailangan i-check up. Sabi sa Mark 11:23, for verily I say unto you, that whosoever shall say unto this mountain, be thou removed, be thou cast into the sea, and shall not doubt in his heart, but shall believe that those things which he says shall come to pass, he shall have whatsoever he says. Ang mapapasa kanya, yung sinasabi niya na pinaniniwalaan niyang ito ay naganap na.
Sa tingin nga, faith comes by hearing by the word of God. Kapag hindi ka na nakikinig at hindi proper yung attitude mo, sure yun, yung faith mo may problema. Kapag hindi mo na-visualize yung end result, sigurado yan, may problema yung faith mo. Kapag hindi ka na nagdi-declare, hindi ka na nagko-confess, ay may problema sa faith mo. Susunod, faith acts like it is already happened. So kapag siya'y naniniwalang naganap na, ibig sabihin ay hindi na siya nag-aalala, hindi siya nagdududa kasi nga naniniwala siyang naganap na. No? Papaano kumilos ang isang taong halimbawa sa area halimbawa ng kagalingan, no? Kapag nakita mo ang sarili mo na magaling ka na, so i-confess mo na magaling ka na, then kailangan kang kumilos o umakto bilang isang taong magaling na. Paano ba mag-isip ang isang taong walang sakit? Paano ba magsalita ang isang taong walang sakit? Diba? So, ang taong may sakit, alam mo kasi yung kanyang kilos, yung kanyang mga sinasabi, kasi ito yung nasa isip niya. May sakit siya, tapos nararamdaman niya, and then yung kilos niya talagang kita mo may sakit. At higit sa lahat, natatakot siya. At nag-aalala siya. So, ibig sabihin, pag talagang naniniwala ka na magaling ka na, babaguhin mo yung pag-iisip mo tungkol sa kalagayan mo, babaguhin mo yung sinasabi mo, babaguhin mo ang kilos mo sa buhay, kikilos kang para bang wala ng sakit na nga, kung talagang faith yung nasa iyo, magagawa mo yan. Pero kung walang faith, mahirapan ka. Hindi mo mapi-fake ang faith. Lalabas at lalabas sa bibig mo, maghahari at maghahari sa isip mo kung ano yung nasa puso mo, kung faith or fake. Pero kung talagang faith yan, automatic yan. Mababago yung kanyang pananaw sa kanyang kalagayan. Hindi na siya mag-iisip katulad ng isang tao kung paano siya mag-isip kung siya may sakit. Mawawala na yung kanyang pagdududa, mawawala na yung kanyang pag-aalala at pagkatakot. Hindi na siya nababagabag. Kasi nga naniniwala siyang magaling na siya. Sa mga hangarin mo sa buhay, naniniwala ka ba talaga na ang mga bagay na ito ay naganap na? Then, paano ka mag-isip? Ano ang pananaw mo sa mga bagay na yan? Paano ka mag-isip sa bagay na yan? Kung talaga ito nasa iyo na. Kasi kung sa kilos mo, sa pag-iisip mo, sa sinasabi mo, ay hindi naaayon doon sa sinasabi mong pinaniniwalaan mo, then i-check up mo yung faith mo. Bakit hindi siya makaakto ng parabang totoo na? Sinasabi naman niyang naniniwala siyang nangyari na. Bakit yung kanyang action ay hindi tugma sa kanyang confession? Dapat yung action mo tugma sa confession mo. Kung kinonfess mo na ito'y nangyari na, di kumilos ka na para bang nangyari na nga. Alisin mo na yung takot mo. Alisin mo yung pag-aalala mo. Yan. Pero mahirap i-fake yan. Kailangan talaga totoo yung faith mo bago mangyari yun. Dahil yun talaga yung nature of faith. Nakikita niya na tapos na. Sinasabi niya na ito'y tapos na. Tapos kumikilos siya na talagang tapos na nga ito. And then, susunod, para ma-check up natin yung faith natin, or bago yun, ibabasahin ko muna yung Mark 11:24, sabi niya. Therefore, I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them, and you shall have them. So, bago yung you shall have them, ang condition, when you pray, believe that you receive them. O kung talagang naniniwala ka natanggap mo na, bakit ganyan yung kilos mo? Hindi tumutugma doon sa pinanalangin mo. Hindi tumutugma doon sa sinasabi mong naniniwala ka natanggap mo na. Kaya dyan nagkakatalo eh. Naniniwala sila sa Mark 11:24 pero hindi sila kumikilos na parang ito'y totoo na talaga sa buhay nila. Kasi bago sila makakilos na talagang totoo, hinihintay nila muna yung pakiramdam na talagang nangyari na nga. Yung action nila ay nakadepende sa nararamdaman nila. Kung pakiramdam nilang nangyari na nga, and then kikilos sila na parang nangyari na nga. Pero pag hindi nila nararamdaman, hindi sila makakilos na ito'y nangyari na nga. Yeah, so, believe that you receive. No? Hindi nga sinabi, feel that you receive. So, if you believe that you receive, then ang susunod dyan, you will have it. If you believe that you receive them.
whether you feel it or not. Hebrews 11:1, sabi niya, now faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for. Nadidistract ako dyan sa ingay mo dyan. Ayan. Now faith is the assurance, title deed, confirmation of things hoped for, divinely guaranteed, and the evidence of things not seen. Evidence of things not seen. Ebidensya ng bagay na hindi pa nakikita. Pag nakita mo na, hindi na kailangan ng faith. Kasi ang faith, kailangan lang siya sa isang bagay na hindi nakikita. Yung hindi pa nare-reveal sa 5 senses natin. Doon siya ginagamit. Ginagamit lang ang faith sa bagay na hindi pa nalalaman ng 5 physical senses. Pag ito'y na-reveal na sa ating physical senses, then no need sa faith. Hindi na kailangan yung faith. Sa isang bagay na nakita, naranasan, naramdaman, narinig, yung naranasan na ng senses natin, 5 physical senses natin. So, hindi mo pwedeng gawing ebidensya yung 5 physical senses mo kasi nga, hindi ito nare-reveal sa 5 physical senses. Yung hindi nare-reveal sa 5 physical senses, doon lang ginagamit yung faith. Kaya ang faith, siya ay nagpapatunay na yung hindi na i-reveal pa sa senses natin ay totoo. Okay? Kaya hindi mo pwedeng hintayin maramdaman mo muna o makita mo muna bago ka maniwala. Hindi yun faith. Ang faith, nagagamit siya sa isang bagay na hindi mo pa nakikita. Pero hindi ibig sabihin na hindi mo pa nakikita. Hindi totoo. Kasi nga, ang faith, ebidensya ng bagay. Bagay. Ang bagay ay totoo. Diba? Kahit hindi mo nakikita. No? Halimbawa, pag sinabi kong meron akong barya dito sa bulsa ko, yun ay bagay. Pero hindi mo nakikita, kaya kailangan mo maniwala. Paano ka maniniwala? Maniniwala ka sa aking sinabi, sa aking salita. Lalo kung ipinangako kong ang barya dito, medyo malaki-laki na, naipon na, bibigay ko sa'yo. Yan ay pangako ko. So, napapaniwalaan mo ang isang bagay na hindi pa nakikita sa pamamagitan ng salita. Napapaniwalaan natin yung mga goal natin na hindi pa natin nakikita, napapaniwalaan natin na ito'y naganap na ito'y totoo kung ito'y nakabase sa pangako ng Diyos sa atin. Hindi mo mapapaniwalaan yung isang bagay na hindi mo nakikita na walang dumating sa iyong salita, na walang dumating sa iyong impormasyon. Bago mo paniwalaan isang bagay na hindi mo nakikita, kailangan ng impormasyon, kailangan ng salita. Kaya kung pinipilit mong maniwala sa kaganapan ng goal mo, na wala namang salita na pinagbabasihan mo, may umaasa ka sa wala. So ano ang mga salita o pangako ng Diyos patungkol sa mga pinaniniwalaan mo? Kasi yun ang magiging basihan ng iyong pananampalataya. Ang ating pananampalataya na nakabase sa salita ay itinuturing niyang totoo na yung mga bagay na hindi pa niya nakikita. Tulad ng titulo, di ba? Sabi dito, faith is the assurance, then title deed. Ang title deed ay totoo yan kahit hindi mo pa nakikita mismo yung location ng lupa. Kahit may mga nakaposisyon doon, hindi ibig sabihin na hindi totoong may lupa kung ito'y nasa titulo. Kahit ano pa yung kalagayan ng lupa na yon, totoo na may lupa. Bakit? Kasi may ebidensya. At ang titulo na ito, ebidensya sa isang bagay, kahit hindi pa niya nakikita. Bumabase ang isang tao na may lupa siya kahit na hindi pa niya nakikita, bumabase siya doon sa mga nakasulat sa titulo. May mga nakasulat doon sa titulo eh. So yung mga sulat na yon, salita yun na isinulat. Yun ang siyang nagpapatunay sa kanya na kahit hindi pa niya nakikita yung lupa, naniniwala siyang totoo na may lupa siya. Eh paano kung wala siyang titulo? Tapos sasabihin niya yung lupa niya iyon. Basta naniniwala ako na may lupa. Alam niyo, yung mga naniniwalang may lupa sila, kahit pa paano, may pinapaniwalaan pa rin sila kung bakit sinasabi nilang lupa nila yon. Bakit? Kasi sinabi ng lolo namin, lupa namin to eh. Sinabi ng magulang namin, lupa namin ito eh. So yung basihan ng kanilang pagkiklaim, base pa rin sa salita ng tao. Base pa rin sa salita.
Kasi mahirap talaga mag-claim ng wala kang basihan. Claim ka ng claim, wala kang basihan. Pray ka ng pray, wala ka namang basihan. So yan ang nangyayari, kaya hindi nasasagot yung maraming prayer kasi claim ng claim, pray ng pray, wala naman silang basihan. Ano bang basihan mo na talagang nagpapatunay na sa'yo yon? Bakit mo pinagpipray yun? Yan, so maraming prayer na nasasayang kasi walang basihan sa kanilang kiniklaim. Mahirap yun, wala kang laban pag nagkiklaim ka ng isang bagay na walang ebidensya. Yan, so ang faith ay ebidensya natin na totoo na yung ating kiniklaim ay nangyayari na kahit na hindi pa natin nakikita. Yan, so kung hindi mo magawa yon, ay dahil sa may problema yung faith mo. So kailangan mo i-check up. Yan, so kung ang isang tao na naniniwala siyang may lupa siya tapos may ebidensya siya, kahit magkaroon pa ng problema yung kanyang lupa, ay may lakas loob siya na may lupa siya. Hindi siya totally matatakot ng tuluyan kasi mayroon siyang pinanghahawakan na ebidensya. Kapag tayo ay nagkiklaim o nagpipray ng isang bagay at dumarating yung mga challenges, madali tayong mag-doubt kung wala tayong pinagbabasihan, kung wala tayong ebidensya. Ganun siya kalaga. Faith is the assurance. Ito'y nagpapatunay, nagbibigay sa'yo ng katiyakan. Title deed. Tapos, confirmation. Confirm sa'yo ngayon. So, confirm sa'yo yon. May confirmation. Of things hoped for. Inaasahan mo pa lang pero may titulo ka na sa'yo na yon. Evidence of things not seen, the conviction. May conviction sa puso mo na sila ay realidad. Conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Yan. So, dahil doon, may ebidensya ka, then yung kilos mo, ay kumikilos ka nga, nasa inyo yun. Yung mindset ng isang taong may hawak na titulo, yung kanyang kilos, paano siya umakto, paano siya mag-isip, no? Ay depende sa kanyang pinanghahawakan. Depende sa kanyang ebidensyang pinanghahawakan. Yan. So, ayos-ayusin natin yung faith natin dahil importante yan sa pag-reach natin ng goal natin. Susunod, paano natin ma-check up yung faith natin? Faith stands firm. Sabi yan sa 1 Timothy 6:12, fight the good fight of faith in the conflict with evil. Ang faith nakikipaglaban. Hindi yan neutral. Nakikipaglaban siya. Paano siya nakikipaglaban? Una, makikipaglaban siya kapag hinahamon siya. Paano siya hinahamon? Kapag dumarating yung mga kaisipan na para bang imposible nang mangyari pa yon. Kapag dumarating yung mga kaisipan na imposible, kaisipan na mahirap mangyari, imposibleng mangyari, hindi na mangyayari, hindi para sa iyo ang bagay na yan, yung mga kaisipan na yon, yan ay mga hamon doon sa pananampalataya mo. So, kailangan mong labanan ang mga ito kasi pag hindi, mananaig sila. Mananaig yung pagka-imposible sa isip mo kapag hindi mo lalabanan to. So, every time na mayroong negative thoughts tungkol doon sa gusto mong marating, kailangan mong harapin. Ang sabi ni Paul sa kanyang salita is casting down imaginations and every high thing that exalt themselves or itself against the Word of God. So, anything na nagmamataas dyan sa isip mo na kinokontra, hinahamon, sinasapawan yung mga sinabi ng Diyos sa mga pangako ng Diyos, then harapin mo mga yan. You need to cast them out. Huwag mong hayaang mag-stay sa isip mo lahat ng mga negative. Kailangan positive ka lang doon sa goals mo. Once na dumarating yung negative or negativism, kailangan ready ka lagi na magsabi, hindi, I cast you out in Jesus' name. Hindi kita hayang manatili sa isip ko dahil sinabi ng salita ng Diyos, if I believe I receive, I shall have. And I have the evidence na sa akin ay bagay na ito. Hebrews 11:1, faith is my evidence. Faith is my title deed. Faith is my assurance. So meron akong title deed sa bagay na ito. Sa akin na ito, baka hindi ko pa ito nakikita. Meron confirmation na sa akin ito. Meron akong patunay, katibayan na sa akin ito. Gagawin mo yun hanggat hindi matatanggal yung negative thoughts sa isip mo. Ganyan ang makipaglaban. Kapag nandyan pa yung thoughts, negative, ibig sabihin, hindi pa tapos yung laban.
So, kailangan mo pang lumaban. Fighting the good fight of faith. Kasi pag idinaan mo sa pag-Facebook, yung negative na nasa isip mo, nananaig yung negative thoughts. Sasapawan niya yung kaganapan ng iyong goal. Huwag mong itulog kapag may negative thoughts. Huwag mong itulog, huwag mong iliwaliw, huwag mong igala. Kasi pag gagala ka dahil sa hindi mo lang matake yung pressure sa isip mo dahil may negative thoughts, hindi ka lumalaban nun. You need to fight. Kung talagang faith yan, nasa laban ka. Pag hindi ka nagka-cast out ng negative thoughts, hindi ka lumalaban. Duwag ka. Duwag ang isang taong hindi niya harapin yung mga negative thoughts. Paano mo maharap yung problema sa buhay? Yung negative thoughts lang, hindi mo maharap. Hindi mo magapi yung negative thoughts. Paano may gagapi yung problema mismo pag nangyari na? Negative thoughts lang, ayaw mong lumaban. Tapos ang tapang-tapang mo. Nakala mo, ikaw matapang sa lugar nyo. Tapang-tapang mong manakot ng iyong mga nasasakupang tao. Ayun pala, duwag ka. Bakit? Hindi mo kayang harapin yung mga negative thoughts. Yung mga negative thoughts against your goal, negative thoughts against your dream, against your vision. Idinadaan mo sa pag-Facebook, idinadaan mo sa panonood ng kung ano-ano, na umaasa ka na matanggal yung negative thoughts habang ginagawa mo yun. Yan ay kaduwagan. Hindi yan faith. Ang faith lalaban every time na may negative thoughts. Pag may mga negative thoughts na sa isip niya, hanap na siya ng lugar na kung saan makakapag-cast out siya. Ayaw niyang manatili sa isip niya yung negativism. Kasi alam niya na yun ang mananaig. Sasapawan niya yung kaganapan ng mga goals niya. So maging matapang ka. Magkaroon ka ng courage na harapin lahat yung mga dapat harapin. And actually, pag may faith ka, harap talaga yan. Kung hindi niya magawa, kasi walang faith. Ang faith, haharap yan sa challenges. Ibabagsak niya lahat. Igagapi, sisirain niya lahat ng mga negative thoughts. Yan, sabi ng 1 Timothy 6:12, ulitin ko, fight the good fight of faith. Faith is a fight. If you are in faith, you are in a fight. You are in a fight not against your brothers and sisters, not against somebody else, but against the evil, negative thoughts coming from Satan and his forces. Kasi yan ang kanilang ginagawa, to send negative thoughts para maisakatuparan nila yung mga gusto nilang gawin. Kailangan mo nang ma-process ng isip mo. Pag hindi na-process ng isip, hindi nila magagawa. So, kailangan kanilang gamitin para magawa nila, maisakatuparan nila yung kanilang plano. So, kung ang diablo nananaig ang kanyang gawa sa buhay mo, then ikaw ang nag-supply sa kanya ng lakas para gawin yon. Then, ang Satanas wala siyang lakas. Ang Satanas ay defeated siya. Nireduce siya sa zero. Yan ang ibig sabihin ng Colossians 2:15. Nireduce ang Satanas sa zero. So, wala siyang lakas. Ngayon, kung nagkaroon siya ng lakas para sirain ang buhay mo, ikaw ang pinanggalingan ng kanyang kalakasan. Una, pinapasok mo ang mga negative thoughts galing sa kanya. At hindi mo hinarap. Nung nasa isip na yung negative thoughts, hindi mo hinarap. So, hindi ka nakipaglaban. Kung walang laban, walang championship. Kung walang laban, walang mananalo. Kung hindi ka makikipaglaban, hindi ka mananalo. So, labanan mo yung mga negative thoughts niya. Yung mga negative thoughts na para bang ikaw ang parang ikaw nag-iisip nun. Pero hindi, sa totoo lang ay hindi. Hindi ka ganun mag-isip. May nagsisiksik lang sa isip mo ng mga kaisipan na yon. At malang ba kundi si Satanas. And then next is faith. Faith rejoices and praises. At doon pala sa faith fights, no? Faith fights ay faith stands firm. Parehas lang yon. Faith fights and faith stands firm. Parehas lang yon. Kasi pag lumalaban ka, kaya ka nakikipaglaban. No? Kasi ipinagtatanggol mo yung position mo. You're standing firm in your position that you believe you have received. And that's why you are fighting when you are standing firm. And when you are standing firm, that means you are fighting. When you are fighting, that means you are standing firm in your position. And if you are standing firm, you need to fight. Ipinaglalaban mo yung ground mo. Ipinaglalaban mo, kumbaga sa mga ancient soldiers, ipinaglalaban nila ang kanilang kaharian. So, ibig sabihin, hindi basta-basta makakapasok ang kalaban. Magkakaroon muna ng resistance. Ganon ang dapat natin ginagawa. Nire-resist natin lahat ng mga
ipinapadala ni Satanas na negative thoughts. Kasi pag hindi natin i-resist, pag walang resistance, then yung mga ipinapadala yung negative thoughts, saan siya mangyayari sa buhay natin. Yeah, and then faith rejoices, faith praises. Kung talagang faith yan, araw-araw ipinagpapasalamat mo sa Diyos nang may kagalakan sa puso mo, hindi dahil sa natatakot ka, kundi may kagalakan sa puso mo na nagpupuri sa Panginoon sapagkat tinupad na niya yung kanyang ipinangako sa buhay mo. Nagsasaya ka, nagsiselebrate ka, nagdidiwang ka sa pamamagitan ng pagkanta at yung puso mo ay punong-puno ng kagalakan. Nagpupuri ka sa Diyos, nagpapasalamat ka dahil sa ginawa na ng Diyos. Tinapos na ng Diyos. Kahit na hindi mo pa nakikita. Naniniwala kang tapos na, kaya masaya ka. Nagpapasalamat ka na sa Lord. Di ba pagka may pangako sa inyo ang isang tao, nagpapasalamat kayo kasi may pangako siya sa iyo at kahit na hindi pa niya natutupad, naniniwala ka. Nakikita mo na kaagad ang ending. Nakikita mo na kaagad ang end result kapag nangako siya sa iyo. Di ba ganyan ganyan naman pinag-uumpisan ng pag-ibig niyo dahil sa pangako na hindi pa nangyayari, pangako pa lang. Pero nagagawa ng isang tao na ipagkatiwalang kanyang buhay dahil lang sa pangako. Kaya kapag napako, yung pangako, todas, nagiging broken yung tao. Pero ang point doon, dahil sa pangako, may paniniwala. Diba? So, dahil sa pangako ng Diyos, naniniwala tayo nangyari na, kaya masaya tayo. Kaya yung isang tao na naniniwala sa pangako, masaya siya. Kahit sino pa yung kumukontra sa kanya dahil masaya siya, nagpapatuloy pa rin siya, tumatayo pa rin siya sa kanyang ground. Lumalaban pa rin siya. Kasi nga may paniniwala siya. Diba yung kanta ng Air Supply na come what may, she loves me. And then doon sa pangalawa, come what may, she believes. And that faith is something that open up doors, sabi niya. So may magagawa talaga ang faith. Hindi lang love. Love and faith, dapat, no? So, yung faith natin sa Diyos ay something that will open up door. Yan, kapag nanatili yung faith, then makakatiyak ka. Magbubukas siya ng pintuan para maganap yung goal mo. So, if you're trying to rejoice, if you're trying to praise God, no, at parang walang kalatoy-latoy, then check up your faith agad. Kasi ang faith, nature niya na nagsasaya. Nature niya nagpapasalamat sa Lord. Nature niya nagpupuri sa Lord. Kaya automatic yan. Bawat araw, hanggang sa hindi maganap yung kanyang goal, hindi mo mapapahinto yan na magpuri sa Lord, magpasalamat sa Lord araw-araw. At masaya yan lagi. Walang nakakapekto sa kanyang joy. Kapag yung joy mo naapektuhan, wala kasing faith. Kasi ang faith, mayroon siyang pure na joy. Hindi nakabase ang kanyang kagalakan sa tao, sa gagawin ng kanyang kapwa sa kanya, hindi nakabase doon yung kanyang joy. Basta nandyan yung joy. As long as yung faith nandyan, then mananatili yung joy. Kasi nature ng faith ang maging joyful. If you have faith, then you are a joyful believer. And because joy is there along with faith, then you can always rejoice every day. Kaya nga sabi ni Paul, rejoice in the Lord always. And then again, I say rejoice. You can rejoice always kapag nag-stay yung faith sa'yo. Kaya kung hindi ka nakakapag-rejoice, hindi ka nakakapag-praise, hindi ka nakakapag-celebrate in God's presence, then kailangan nang ipa-check up yung faith. And then, last, yung faith natin, or basahin ko muna sa James chapter 1, verse 2 at verse 3. Sabi niya, dear brothers and sisters, when troubles of any kind come your way, consider it an opportunity for great joy. Kahit mayroon pang pagsubok, at sabi niya dito ay troubles of any kind come your way. Sabi niya, I consider it an opportunity to great joy. So, ibig sabihin, every time na may challenge, every time na may hindrance and trials, pag dumarating na ito, then yung faith mo, sasabihin niya, it's time to rejoice. Pag may challenge at walang faith, mag-iisip siya, it's time to quit. It's time to give up. Pero pag faith nandyan, dumating ang challenge, sasabihin niya, it's time to rejoice. So sabi niya, verse 3, for you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Kung nagre-rejoice ka pala, hindi lang basta yung faith mo ang siyang, hindi lang sa nakakatulong sa'yo, sa faith mo, kundi yung endurance mo or yung tolerance mo sa immunity mo sa quitting or give up, no, ay nagkakaroon ng booster.
Kaya hindi ka makapag-give up kahit na matindi na yung pagsubok. Kasi may booster ka, may immunity ka sa pagsuko. So, nalalabanan na ng spiritual, sabihin natin, spiritual immune system. Nalalabanan na. Kaya hindi ka makapag-quit kahit matindi ang problema. And then, last, para i-check up natin yung faith natin. Faith, rest. Ang pananampalataya ay talagang nakakapagpahinga yan at nagbibigay ng kapahingaan. Sabi niya sa Hebrews 4:3, sabi niya, "For we which have believed, though enter into rest." So nature talaga ng faith ang kapahingahan. Kung nag-struggle ka, ay hindi yan faith kasi hindi pwede magsabay yung faith and struggle. Ibig sabihin sa struggle, yung pressure, no? Pressure or stress. Over stress, no? Kasi normal lang talaga na-stress ng isang tao kasi pag wala yun ay hindi tayo makapag-desisyon ng tama. For example, pag may ahas, no? Pag may ahas dyan sa kwarto mo, may stress ka, no? At dahil sa stress na yun, then maiisip mo na kailangan patayin yung ahas, depende sa kung ano ang ginagawa sa ahas, kung i-report ka agad para matanggal yung danger threat sa kwarto mo. Pero sa atin dito, nakasanayan kasi yung ahas, patayin ka agad, no? So, nakakapag-isip ka ng paraan, paano mo papatayin yung ahas? Pag hindi ka ma-stress nun, ahas, gumagapang na, natutuwa ka pa rin. Ahas, nandiyan na sa'yo, natutuwa ka pa rin. Walang stress kasi. So, kailangan mo ma-stress para makapag-desisyon ka ng tama. Pero pag over yung stress mo, yung galit mo doon sa ahas ay mapupunta yun sa tao. Magiging galit ka sa tao. Hindi mo makukontrol yung galit mo sa tao. Yan ay over stress. Pag tama lang yung stress, makakapag-desisyon ka. Makakapagsalita ka ng kalmado kahit na may hinanakit ka doon sa tao. Mahandalan mo pa rin yung tamang asal. Pag okay lang yung pagkaka-stress mo. Pero pag sobra-sobra na yung stress, yung para sa hayop, ginagawa natin para sa tao. Yung pagmumura dapat sa hayop, minumura mo yung tao. Hindi na maganda yung treatment mo sa tao. Ang hindi mo dapat pinapansin itong si Satanas, pero pag na-stress ka na, sobrang stress na, ang hindi mo papansinin, yung mga tao nagmamahal sa'yo. Yeah, so okay lang na yung tamang stress, okay na. Pero pagka namumroblema ka na dahil sobra na yung stress, then ang dahilan niyan ay hindi na nangingibabaw yung faith. Hindi pwede magsabay yung faith sa sobrang stress. Pag may faith ka, alam niyang i-handle ang lahat kasi may kapahingahan. Nature ng faith ang magpahinga. May peace of mind ang faith. Kalakip niya yan. Faith and peace of mind. Kaya kung walang peace of mind, kasi wala yung faith. Kasi yung peace of mind nandoon sa faith. Kasi pag nagtitiwala ka nga na ang Diyos ay tapat, bakit ka mamumroblema? Bakit matutrouble yung isip mo kung naniniwala ka talaga? So, ang peace of mind, it comes when faith is there. Kaya nga sa fruit of the Spirit, magkakasama yun, di ba? Faith, love, joy, peace, magkakasama sila, fruit of the Spirit. Kasi kung nasaan talaga yung peace, nandun ang faith. Kung nasaan yung faith, nandun ang peace. Kaya kapag wala na yung peace of mind ninyo, nag-struggle na kayo, natutrouble na kayo inside, nag-worry na kayo, hindi na alam gagawin ninyo, kasi yung faith wala. Pag nandun yung faith, hindi ganun na magiging reaction mo. Kasi iba ang reaction. Iba ang reaction ng faith. Yeah, so importante yun talaga. Una, faith comes by hearing. Para i-test natin yung faith natin or i-check out natin yung faith natin. Faith comes by hearing with a proper attitude. Faith sees the end result. Faith speaks. Faith declares. Faith stands firm. Faith fights the good fight of faith. Faith rejoices. Faith praises. And then faith rests. Faith acts. Faith is acting on what you believe. Faith is acting like it is already done. Yan. So ngayon, bago ko magtapos sa topic na ito, no? Matagal pa ako, pasensya na. Pero, practice lang kayo dahil kakalanganin nyo ito sa pagiging matagumpay ninyo sa 2022. When it comes to faith, you need to set your faith, unwavering faith, for, number 1, crop failure. Crop failure. Ano ba yung crop failure? Yung nasira ang pananim at hindi nakarating sa anihan. Or nag-ani siya pero failure. Hindi lumabas yung puhunan. When it comes to the negative seeds that you have planted in your life, seed of negative thoughts, seed of bad words, negative words, seed of bad actions. Lahat ng mga ito sa gusto mo, magpuproduce ng ani. Pero if you will
believe God for a crop failure, depende yon sa how eager you are kung mababawasan yung ani or talagang hindi magpuproduce ng ani. Depende yon sa how eager you are na maging mas mapalapit sa Diyos, how eager you are sa na talagang ayaw mo nang gawin talaga, hindi ka na babalik sa gawain na yon. Pero kapag hindi ka masyadong eager na mangyari yon, aani ka pa rin, may consequence pa rin. Pero at least nabawasan. So, mas matindi sana yung consequence, pero because you're eager to repent and to live according to the will of God, surrender everything to Him, then at least nabawasan. Kung it takes 1 year sana na buhatin o dalhin yung consequence, maaring 6 months, ganun, at least nabawasan. Basta ang importante dito, i-set mo yung faith mo, unwavering faith, believe for a crop failure. Along with that is true repentance. No? Lord, marami akong naisip na negative, marami akong nahayaang negative thoughts sa isip ko, marami akong mga nasabing negative, marami akong nagawa na hindi tama, ayon sa inyong salita, magpuproduce ng harvest ito, but I'm believing God for a crop failure. Yan. Hindi ko sinasabing hindi naaani ang bawat sa inyo, kasi nga, bawat decision natin ay may consequence, either good or bad. No? Hindi mo malalampasan yon. Kahit gaano ka kabuting tao, kahit gaano ka kabait, daming mabait na tao, pero nagkakamali sa decision. Kaya, bad things happen to good people. Why? Because good people makes bad decisions. Okay? So, naintindihan nyo na yan? Bakit may mga masamang nangyayari sa mga mabubuting tao? Dahil yan sa kahit mabuting tao, nagkakamali rin sa desisyon. Hindi nyo alam kung ano ang pinapapasok nila sa kanilang isip, hindi nyo alam kung ano yung mga sinasabi nila lagi, at hindi nyo alam yung mga nagagawa nilang sikreto. Kaya, even good people, nangyayari sa kanila ang bad things. But, believing for a crop failure, kahit pa paano, ay makakatulong sa atin. So, start your new year with your faith, unwavering faith for a crop failure. Pangalawa, set your faith, unwavering faith for a restoration. Believe for restoration. Ano ba yung restoration? Sa 2021, marami mga nawala sa inyo. Or hindi man marami, pero meron. May mga nawala sa inyo. May mga na-miss kayong opportunity. May mga na-miss kayong blessing. May mga na-miss kayong favor. May mga nanakaw ang Satanas sa inyo. For example, sa akin, nagkasakit ako. Nanakaw niya ang health ko. So, sa time na yun, kahit hindi pa ako magaling totally physically, magaling na ako spiritually, pero nag-claim na ako kaagad ng restoration ng aking health. At ng kung ilan man yung gagastusin namin sa hospital, ay nag-claim na ako ng restoration. Yan. At kung direktang ninakaw ng Satanas, you can believe God for a 7-fold return. Yan ayon sa Proverbs. You can claim 7-fold return sa mga talagang alam mong ninakaw niya. No? Yung mga perang dapat sana gagamitin mo sa isang plano mo sa buhay, pero nawala o napunta sa wala. Kasi nagamit mo sa hospital bills, mga ganon. Basta yung mga ganon, alam mo, mga ganon, ninakaw yung Satanas. Hindi yun basta-basta nangyari lang. May behind the scene. No? Mayroong behind the scene. At walang iba kundi si Satanas. Gusto niya nakawin yung mga blessing ng Lord sa atin. So pag talagang ninakaw niya yun, then you can believe for 7-fold return. Yeah, basta importante dito, believe God for restoration. And then, this 2022, believe God for acceleration. Believe God for acceleration. Mapapabilis sa taon na ito yung mga kaganapan ng goals mo, lalo na sa mga goals mo ngayon na hindi naganap ng 2021. So tatlo. Set yung faith ninyo. Unwavering faith for a crop failure, restoration, and then acceleration. Huwag niyong kakalimutan yan. Maniwala kayo sa Diyos na magkakaroon ng crop failure. Kasi pag hindi kayo maniniwala, pag inano niyo lahat ng mga ginawa niyong masama, sinabi niyong masama, inisip niyong masama, naku, kawawa kayo sa 2022. Promise, pag hindi niyo isa-set ang faith niyo sa crop failure, kawawa. Isipin mo na lang, simula January 2021 hanggang noong December, anong mga ginawa mo? Anong mga inisip mo? Anong mga sinabi mo? Sa palagay niyo, mapapalampas yun ng principle dito sa mundo? Hindi. May consequence ang lahat ng mga yun. Ang tangi mong magagawa ngayon is to believe God for a crop failure. Para kahit papaano.
Tapos, lesson learned na yun, ha? Ingatan nyo ang iisipin nyo, ingatan nyo ang sasabihin nyo, ingatan nyo ang bawat gagawin nyong pagdidesisyonan itong 2022 kasi sa ayat sa gusto nyo, magpuproduce nyo ng harvest. Hindi pwedeng gagawa ka ng masama dito sa mundo tapos ganun na lang na walang consequence. Hindi ganun. Hindi ganun ang law dito sa mundo. Dito sa mundo, mag-isip ka ng masama, magsalita ka ng masama, gumawa ka ng masama, babalik yan sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. Mag-isip ka ng mabuti, magsalita ka ng mabuti, gumawa ka ng mabuti, babalik yan sa'yo ng siksik, liglig at umaapaw. Yan, dahil sa grace ng Lord, we can believe for crop failure. Pero hindi ko may papangakong 100% na hindi kayo aani ng consequence. Meron at meron. Bawat ginawa mong masama, meron at meron consequence yan. Bawat hinayaan mong manatili sa isip mong masama, may consequence yan. Bawat sinasabi mo, pagmumura, kahit sinasabi mo expression lang, lahat naman yan, babalik sa'yo yan. Bibigyan ko ng example, napakagaling ng ating presidente. Walang makakatulad sa kanyang mga accomplishment. Pero nasanay siyang magmura. Magbasa kayo ng mga comments sa Facebook, sa mga trending posts. Hindi niyo mabibilang kung gaano karami ang nagmumura sa ating presidente. Bakit? Bumabalik na sa kanya yung kanyang ginagawa. Kaya huwag kayong mamroblema. Huwag niyong problemahin yung mga gumagawa ng masama tapos parang sila pa yung hayahay. Huwag kayong ano. Ang importante dito, ikaw gumagawa ka ng mabuti at iniiwasan mong gawa ng masama kasi aani ka. Sa bawat binhi na ginagawa ng tao, itinatanim ng tao, there is a time to plant, then may time sa harvest. Hindi pa nila kasi inaano yung harvest, kaya hayahay pa sila. Pero hindi pwedeng manatiling ganun. Kasi ganun lang dito sa mundo. So believe God for crop failure and then restoration. Lahat ng mga ninakaw sa'yo, lahat ng mga nawala sa'yo sa 2021. Believe God for restoration. And kung itininakaw talaga ng Satanas, believe for a sevenfold return. And this 2022, believe for acceleration. Kung may mga na-accomplish kang goal ng 2021 sa 2022, mas mabilis. Kung na-accomplish mo in 3 months yung isang goal sa 2021, believe God for acceleration, in 1 month and a half, ma-accomplish mo ang isang goal mo. Yan. Then, bibilisan ko na lang about sa pagpapalit ng langis, no? About changing your oil. Imamarathon ko ito kasi sobra na yung oras ko. In order to change oil, una, you need to repent, then live in repentance. Repent and then live in repentance. Anong ibig sabihin nun? Iba yung daily repentance sa sin consciousness. Mag-repent ka sa lahat ng mga ginawa mo. Mag-repent ka. You need to confess that to the Lord. Lahat ng ginagawa natin, simula ng believer tayo, we need to confess them. Lahat ng ginawa natin, before tayo naligtas, before tayo nakakilala sa Panginoon, hindi na kailangan i-confess ang mga yan. Ang kailangan mo i-confess is Jesus is your Lord. But after you confess that Jesus is your Lord, lahat ng mga nakaraan mo, binura ng Lord yon. You became a new creation. Pero, simula nung tinanggap mo si Lord, lahat na nang gagawin mo, dahil dapat mo nang i-confess. Huwag kang basta humingi ng tawad, i-confess mo sa Lord. Hindi sa pare, hindi sa kahit sinumang tao. Kay Lord mo i-confess. And then ask for forgiveness. So repent and then stay in repentance. Ibig sabihin nun, bawat araw, bago ka matulog, titingnan mo ang sarili mo kung may contamination kang nagawa or mayroon kang nagawa na nagdulot ng contamination sa iyong conscience. Hindi yun sin consciousness. Ang sin consciousness ay iniisip niya lagi makasalanan siya. Kahit humingi na siya ng tawad, pinatawad na siya ng Lord, inis pa rin niya, makasalanan pa rin siya, nagigilty pa rin siya. Yan ang sin conscious. Pero pag sinabing repentance, daily repentance, ikaw ay nag-check lang ng iyong conscience na baka may contamination na nangyari dahil sa inisip mong masama, nakapag-isip ka ng masama, nakapagsabi ka ng masama, nakagawa ka ng masama. So, chinecheck mo yung spirit mo, chinecheck mo yung conscience mo na baka na-contaminate siya. And then bago ka matulog, ihingi mo ng tawad ang lahat ng mga yun sa Lord. Then, kinabukasan, ganun ulit, buong araw, bago ka matulog, pag tinanggabi, bago ka matulog, i-check mo ulit yung conscience mo. May nagawa ba akong nagkaroon ng na-contaminate yung aking conscience? Yan ang repentance, daily repentance. Hindi yun sin conscious or consciousness. So, you need to repent and stay in repentance. Para makapag-change oil ka, kailangan mong gawin yan. Pangalawa, na gagawin mo, hindi ko nasasabihin yung mga verse kasi tatagal tayo. Pangalawa, you need to consecrate your life to God daily. Pag hindi mo gagawin ito, hindi mababago yung langis mo, hindi mapapalitan. You need to consecrate your life daily.
Pagising mo ng umaga, sasabihin mo, Lord, ang araw na ito, alam ko, punong-puno ng temptation ang araw na ito. Punong-puno ng challenges ang araw na ito. Punong-puno ng pagsubok ang araw na ito. Punong-puno ng tukso ang araw na ito. But I consecrate myself to you, Lord. I consecrate my heart to you. I consecrate my whole life to you. Ipinagkakatiwala ko ang buong buhay ko sa inyo sa araw na ito. Ingatan po ninyo ako. Yan ang ibig sabihin sa turo ni Jesus Christ sa prayer niya na sabi niya, lead us not unto temptation. Kaya tayo bumabagsak sa temptation kasi hindi natin ginagawa ito. We are not consecrating ourselves to God daily. No, you need to consecrate yourself to God daily. Kung talaga, ang habol mo, ayaw mo tukso. Pero syempre, pag habol mo ang tukso, talaga hindi mo gagawin to. Sasadya mong hindi ko consecrate ang buhay mo. Kasi matik yung pag di mo kinonsecrate ang buhay mo, sigurado, sa tukso ka mauwi. Kaya sa mga talagang pinupurso yung tukso, hindi nila kinoconsecrate ang kanilang buhay. But if you will consecrate yourself to God, He will strengthen you. He will make a way para malampasan mo ang bawat tukso. Huwag mong ilagay sa isip mo na sa bawat araw ay walang tukso dahil punong-puno ng tukso ang bawat araw. Days are evil, sabi niya sa Ephesians. Pag gising mo pala ng umaga, nakaplano na si Satanas kasi hindi siya natutulog. Spirito siya, wala siyang katawan na kailangang magpahinga. Kaya habang tulog ka physically, nakaplano na si Satanas. Ang kanyang gagawin sa'yo, paano kaya pababagsakin sa bawat araw? And that's why you need to consecrate yourself. You need to be aware of that, no? Na sa bawat araw may plano si Satanas na pabagsakin ka. And that's why pag gising mo ng umaga, ang unang mong gagawin is to consecrate yourself to God. Yan. Pag gagawin mo yan, ang oil mo mababago. Mapapalit na magiging fresh yung spiritual oil mo. Pangatlo, para makapag-change oil, practice separating yourself from this world. Separate yourself from this world. Ito babasahin ko lang sa 2 Corinthians 6:14 to 18. Don't team up with those who are unbelievers. How can righteousness be a partner with wickedness? How can light live with darkness? What harmony can there be between Christ and the devil? How can a believer be a partner with an unbeliever? And what union can there be between God's temple and idols? For we are the temple of the living God, as God said, I will live in them and walk among them. I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. And I will be your father, and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Alam niyo, specific, no, yung verse 17, sabi niya, 2 Corinthians 6:17. Therefore, come out from among unbelievers and separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. Alam mo yung specific na verse na yan? Actually, nagamit ko yan nung aking nilabanan ang alak at sigarilyo. Nilagay ko sa isip ko na hindi ko kailanman hahawakan ang alak at sigarilyo. Maging yung bote. Hindi ko hahawakan yan. Kaya ngayon, pag nakakita ko ng mga buti ng alak, kahit wala ng karga, ayaw kong hawakan. Kung hahawakan mo ko man ang aking purpose, itapon o basagin. Pag wala ng church, wala kang mautusan. Pero pag mag-uutusan ako, hindi ako mahawak. Hindi ako mahawak ng wine, red wine pwede. Kasi although mayroon siyang alcohol, pero hindi yung katulad ng alcohol na ginagawa talaga na ang purpose ng ginawa para lasingin yung tao. At yung paglalasing na babaguhin niya yung behavior ng tao. Hindi naman talaga paglalasing talaga ang purpose ng wine kung bakit nilikha. It is for our health lang dapat. Pero may mga katawan na hindi kailangan ng alcohol. Kaya sabi ni Paul, kung kinakailangan, sabi niya kay Timothy, kung kinakailangan, then drink wine. Hindi naman niya sinabing magpakalasing. Drink wine. Kaya ako sa mga bagay na yun na talagang sisirain niya ang katawan mo, sigarilyo, alak, droga, ay ayaw kong hawakan. Because of this verse, nung ito yung mineditate ko. Para bang personal na sinasabi ng Lord sa akin, huwag mong hawakan yung mga yan. Kaya hindi ako mahawak ng alak o sigarilyo. Kahit na hindi ko inumin, kahit na hindi ko isisigarilyo, ayaw kong hawakan. And then kung kayo ay masyadong close at may regular bonding sa mga taong unbeliever na wala naman kayong purpose na i-share ang gospel sa kanila, eto mismo ang Lord nagsabi, come out from among them. Come out from among unbelievers and separate yourselves. Ito hindi na ipapamuhay ng Kristiyano. Ito kay maraming Kristiyano na nauwi sa trouble ang kanilang buhay. Kung makikipag-transact ka sa negosyo, okay. Pero kung makikipag-bonding ka sa kanila, yung ginagawa nila, ginagawa mo rin. Makikisama, hindi makikisama. Ayun, mauwi talaga sa trouble ang buhay natin. Sabi ko nga, hindi pwedeng gagawa ka ng isang bagay na hindi mo anihin. Ako mismo papatunayan ko sa aking buhay. Ang dami kong inaani.
At matitrace ko yon sa nakaraan ng aking buhay. Meron akong itinanim na binhi sa mga problema na yon. Hindi pwedeng iinom ka ng isang shot ng alak kayo walang ani. Aani ka. Sa ngayon, maaaring hindi pa. Pero darating ang time, aani ka. Hindi pwedeng hindi ka aani sa lahat ng ginagawa mo. Yung pakikisalamuha sa mga unbelievers, kahit na hindi ka uminom, nakisalamuha ka sa mga unbelievers. Hindi, you need to be wise para makaalis ka sa lugar na yan. Kasi si Lord mismo nagsabi, come out from among them. Kahit sabihin mo, namumulutan lang ako, hindi naman ako umiinom. No, you are in the midst of the unbelievers. Pwede kang mag-stay doon kung may purpose kang i-share ang gospel. Pero kung wala kang purpose, just to be with them, you are not separating yourself from the world. Hindi magkakaroon ng fresh oil ang buhay mo. At kapag wala kang fresh oil, hirap kang makapunta sa mga goals mo sa buhay. Kahit marami kang kikitain pera, para bang kulang lagi. Kaya sabi niya dito, therefore come out from among unbelievers, separate yourselves from them, says the Lord. Don't touch their filthy things, and I will welcome you. And I will be your father. You will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Yeah. Ang Kristiyano ngayon kasi modern type of Christian, dahil sa natutunan nila ang tungkol sa biyaya at pagmamahal at habag ng Diyos, akala nila okay lang gumawa ng masama. Akala nila okay lang uminom, manigarilyo, makisama sa mga unbelievers, nang walang purpose na mag-share ng gospel. Akala nila okay lang yun. Isang araw marirealize mo na yung mga ginagawa pala hindi pala okay lang. Dahil matitrace back mo dyan mamaya yung mga magiging major problem mo in the future. Major problem mo sa health, major problem mo sa marriage, major problem mo sa trabaho, in every area of your life, maging sa family mo, matitrace back mo yan sa mga akala mo ay okay lang na ginagawa dati. Hindi pwedeng gagawin mo yan ng walang consequence. That is against the law of God. Come out from among them, separate yourselves from them, don't touch their filthy things, and I will welcome you. And I will be your father. Patutunayan ko sa iyo, sabi ng Diyos, patutunayan ko sa iyo ang pagiging ama ko. At alam niyo, yung word na father, hindi lang basta father yan pag sinabing father. Nakalakip doon yung gawain ng isang father, hindi lang basta father. Number 4, para makapag-change oil tayo, read your Bible and reflect. Basahin mo ang Bible mo, hindi para basta magbasa lang, maging religyoso. You need to reflect. Actually, hindi lang sa Bible din, kundi lahat ng mga nababasa yung mga importante, mga inspiring quotes. Pag pinabasa yung mga yun, huwag lang basta binasa tapos share ka agad. Na hindi mo pa nga namuni-muni, sinishare mo na. Mas nakinabang yung mga nagmuni-muni sa share mo kasi ikaw na nag-share. Pag nabasa mo ang inspiring quote at nakaka-bless, mag-reflect ka muna. Nagawa ko na ba ito sa aking buhay? Naisasagawa ko ba ito sa aking buhay? Ano bang kinalaman nito sa aking sarili? Paano ko maa-adjust ang aking sarili sa quote na ito? O pag tumi mo na sa puso't isipan mo, share mo. Mas marami mabibless yan kasi totoo sa'yo yung sinare mo. Nagmamadali tayo mag-share para lang ma-update tayo. Para lang makakuha ka agad ng likes at makapagbasa ng magagandang comments. Kasi pag hindi tayo nakakapagbasa ng comments ay parang malungkot tayo. Para mga approval sa buhay mo, comment ng ibang tao sa Facebook. Hindi ganun. Hindi sila dapat ang maging source ng self-esteem mo. Kaya kahit wala yung mga comment na yan, dapat mataas ang tingin mo sa sarili mo kasi ganun ang tingin ng Diyos sa'yo. Ano pa yung dapat natin gawin para makapag-change oil tayo? Panglima is, watch and listen to anointed preaching or songs and let it minister to you until there is an impartation of anointing in your heart. Pag nakikinig kayo ng preaching, hayaan nyo mag-minister sa'yo. Pag nakikinig kayo ng anointed na kanta, hayaan nyo mag-minister sa'yo ng kanta na yun hanggang sa may impartation na mangyayari. Kasi there's no distance in the anointing. Kapag ang anointing dumadali sa preacher or the song leader, kahit ikaw ay nanonood lang, magkakaroon ng impartation, dadaloy sa iyo ang anointing. Kasi walang pwedeng hindi magiging barrier yung screen para yung anointing ay hindi makadaloy sa iyo. Hindi. Walang pakialam yung screen kapag nanonood ka ng anointed preaching, anointed worship. Walang pakialam yung screen, pwedeng dumaloy sa iyo yung anointing. Kaya habang nagpi-preach or habang nagpi-pray, habang nag-worship, pwede mong ilagay yung kamay mo sa screen at dadaloy sa iyo yung anointing na dumadaloy sa kanya habang kumakanta or nagpi-preach or nagpi-pray. Ganun yung tamang attitude pag nakikinig tayo. Pag gagawin mo yan, ma-refresh ka. Magkakaroon ng fresh anointing sa'yo. Tatanggal yung lumang langis. And then, number 6 is practice communing with God daily. Sabi niya sa Proverbs 8:34, joyful are those who listen to me, watching for me daily in my gates, waiting for me outside my home. For whoever finds me, finds life, and receives favor from the Lord. Kalahin mo, didisiplinahin mo lang ang sarili mo to commune with God daily. Ang mangyayari dyan whoever finds me finds life
And then favor from the Lord. Yan, yung mga favor na binibigay sa ng mga tao, dahil yan sa Lord. Kung gusto maraming magbibigay ng pabor sa'yo, then maximize your time with God. Commune with God daily. Huwag kang matakot na makipag-commune sa Diyos. And then last, genuine fellowship with brothers and sisters. Yung genuine fellowship na sinasabi ko, kaya ako nilagyan ng word na genuine, kasi iba yun sa socializing. Kapag nagkita-kita lang kayo, kumain, nagbiruan, pumasyal, uwian, that's socializing, that's not fellowship. Ang fellowship, ganito, babasahin ko, Acts chapter 2, verse 42 hanggang verse 47. Sabi niya, all the believers devoted themselves to the apostles' teaching. Magkikita-kita for the purpose of teaching. Magkita-kita for the purpose of teaching the word. And then, and to fellowship. And to sharing in meals, including the Lord's Supper, and to prayer. Yan ang tunay na fellowship. Pag hindi nangyari yan, hindi kayo nag-fellowship. Nag-socialize lang kayo. Kasi pag fellowship, may teaching, mayroong prayer, and then may pagkain, may kainan, pero hindi lang kainan. At saka mayroong pagtatanong ng bawat isa, kumusta ang development ng spiritual life mo? Anong pinagdadaanan mo? Anong mga na-encounter mo sa past days? Anong prayer request mo? Ganun ang fellowship. Pag hindi nangyayari yun, you are just socializing. Yeah, and then, yung sinabi dito, they sold their property, verse 43, a deep sense of awe came over them all, and the apostles performed many miracles, signs, and wonders. And all the believers met together in one place and shared everything they had. They sold their property and possessions and shared their money with those in need. Hindi ko naman sasabing gawin nyo yan kagad. Hindi ko naman sasabing pagbili yung mga area ninyo. That time, meron talaga silang capacity to meet the needs of the needy. Hindi naman na-require sa kanila na ibenta yung area nila. No? May capacity sila, may kakayahan sila. Na kahit ibenta nilang isang property nila, at least may mga iba pa. Sobra-sobra na. Basta ang point dyan, hindi lang yung pagbibenta ng property ang pag-meet sa needs ng tao. Dahil meron pa silang mas higit na pangailangan sa financial. May emotional needs sila, may mental needs sila, may physical needs sila. Ang importante niya, pag nag-fellowship, ibig sabihin, you are meeting the needs of everybody. You are not just chatting, talking, eating, and then after that, wala na. They worship together at the temple each day. Alam mo, daily, yung fellowship nila, met in homes for the Lord's Supper and shared their meals and with great joy and generosity, all the while praising God and enjoying the goodwill of all the people. And each day, the Lord added to their fellowship those who were being saved. Kung gusto mo ma-refresh, gusto mo magkaroon ng fresh anointing, matanggal ang lumang langis, makipag-fellowship ka sa mga kapatiran sa Panginoon. Huwag makipag-socialize lang, kundi makipag-fellowship. Ibig sabihin, may word, may prayer, may worship, may encouragement, may counseling, mga spiritual activities na dapat mangyari kapag nakita-kita ang mga anak ng Diyos. Yan. Yung na-share ko kagabi doon sa isang page sa Christ likeness. Kailangan nyo yung balikan. Kailangan nyo ulit-ulitin yon hanggang sa tumimo sa inyo lahat ng mga importante doon. Ako mismo panunurin ko pa rin yon. Kagabi pinanood ko na para ma-encourage din ako. Dahil ako pag nagtuturo ako, tinuturin kong may nag-inspire sa akin, may nag-anoint sa akin, kaya may tuturo akong hindi ko napag-aralan, pero kailangan ko mapakinggan. Kaya yung mga preaching ko mismo ay pinapanood ko para ma-motivate din ako, ma-bless din ako. Kaya panunurin ko pa rin yun ng ilang beses para may apply. Then ito rin, panunurin ko ng ilang beses ito at gawin nyo rin hanggang sa tumimo sa ating isipan. Pag gagawin natin ito, promise, magdudulot ito ng blessing at favor ng Lord sa atin. Bago matapos ang 2022, lahat tayo makakaranas ng contentment, satisfaction, joy unspeakable kasi nagawa natin ang lahat ng pinapagawa ng Lord sa atin sa taon na ito. Yan. Ayaw kong magkaroon tayo ng regret sa pagtatapos ng taon na ito. So, panoorin niyo yung video na ito ng paulit-ulit. Magsulat. Ganoon din sa isa. So God bless you and have a new year full of power, full of blessing, full of anointing. Have a prosperous new year, and I declare increase in every area of your life, and I declare that this
year 2022, you will flourish in every area. Bye-bye.